Kung isa ka nga sa hindi pa nakakagawa ng ganitong recipe, para sa iyo ang video ito kaya tapusin mo hanggang dulo. Ang sarap. Thumbs up na thumbs up. Isang malinis na bowl, naglagay ako ng half cup brown sugar. Brown sugar ginamit ko para hindi na tayo maglalagay ng pampakulay. Naglagay na rin po ako ng 1 cup all-purpose flour and then naglagay din ako ng 1 cup pasaba flour. Paghalu-haluin lang natin para mag-combine silang lahat. And then maglalagay na rin ako ng 1 cup of water. Mix lang din, isunod na rin natin ang ating 1 pang cup na water. Bali 2 cups of water ang nagamit natin and mix well natin para matunaw lahat ng mga dry ingredients. At isusunod ko na nga ilalagay ang 1 tablespoon of lye water. Yes, lye water para ito yung magsaserve na pampakunat-kunat ng ating kutsinta. Then, i-strain na natin yan para maalis ang mga lumps para makinis ang ating recipe for today's video. Set aside muna natin yan and dito naman tayo sa ating mga molder. Hali nga po pala, nag-grease ko na ng oil ang ating molder. Hindi ko nga na-videohan at hindi pala nakaplay ang aking video. And then, ayan, naglagay na nga ako ng ating mixture sa ating mga molder. Bali, ginamit ko po ay 1/4 cup na hindi gaanong puno para hindi gaano kakapal ang ating kutsinta. But I suggest po, mas maganda po gamitin na molder yung walang shape para mas mabilis po ma-unmold. Para mabilis nga while naglalagay tayo ng mixture sa ating mga molder, ayan, nakapagpakulo na nga ako ng tubig na sa ating steamer. Kumulo na po yan, hininaan ko muna bago ko isinalang ang ating mga kutsinta sa ating steamer. Nang sa ganun, hindi siya mabigla. After 25 minutes na papakulo sa mahina nga po lamang, ayan, test na natin kung luto na. So ayan, okay na yan. Fast forward, nag-cool down na ang ating mga kutsinta. So, unmold na natin at excited na ako, diba? Ang ganda ng kanyang pagkakaluto. Saktong-sakto talaga guys, yung 25 minutes in a low medium fire. For the first time nga na gumawa ako ng ganitong recipe, nagulat naman ako sa resulta at ako'y happy. Hindi pa tayo natatapos dyan. Wait, there's more. Sa isang pan, maglalagay tayo ng 3 tablespoon of sugar. Any kind of sugar, pwede. Hantay natin malusaw ang sugar and then isusunod natin ang 3 tablespoon of butter. Yes, gagawa tayo ng yema sauce. And then mix natin ng matunaw ang butter and sugar at saka maglalagay na rin po ako ng 3/4 cup of condensed milk. Yan na lang kasi ang condensed milk ko, kaya yan na lang ang pagtiyagaan natin. By the way guys, nasa mahinang apoy lamang yan at baka masunog. Mix natin at mag-well combine sila all together. Naglagay na rin ako ng pinch of salt to balance the taste and the sweetness at hindi nakakaumay. And then, konting evaporada. Optional lamang yung paglalagay ng evap. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo ng sobrang lapot, pwede hindi nyo nalagyan. But for me, gusto ko yung hindi masyado malapot kasi once na mag-cool down ito, lalapot pa siya. Charan! Ayan na, natatakam na kayo no? But wait lang, dito na tayo sa final touch. Sarap tingnan. First time ko lang gumawa nito guys, kaya yan. Tikman na natin. One bite for you. Ang sarap. Ang sarap guys. Pwede na magpa-order. Makunat nga. Maraming cheese.